Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 189. Our verse for today, Psalms chapter 143 verse 10. Ang sabi dito, turuan nyo akong sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa landas ng walang kapahamakan. Di ba normal naman sa ating mga tao na kapag nasa bingi tayo ng alanganin, tinatawag talaga natin ang Panginoon para iligtas tayo. Pag namumroblema tayo, gusto natin masolusyonan nawa yung problema na minsan tayo naman talaga yung may kasalanan or tayo may kagagawan. The simple verse na binasa natin, ang panalangin ni David na ito ay napakasimple pero napakatagus. Hindi lang siya humingi basta-basta ng kaligtasan, kundi ang hiningi niya sa Panginoon ay turuan siya. Nang hingi ba siya ng kaligtasan? Yes, kung babasahin natin yung mga susunod na verses, sabi doon iligtas, nanghingi siya ng kaligtasan sa Panginoon. Yes. Pero dito sa verse 10, napaka-importante nung turuan mo ako, aking Diyos. Ikaw na aking Diyos, turuan mo ako. Napapansin nyo ba na tayong mga tao, napaka-normal sa atin na nagkakaroon tayo ng problema, tapos mananalangin tayo sa Panginoon at susolusyonan ng Panginoon yung problema natin. Tutugunin ng Panginoon yung kailangan natin. Pagkatapos, after nun, mapupunta pa rin tayo sa same na sitwasyon. And sometimes, napaka-paulit-ulit yung nangyayari. At alam nyo kung bakit? Kasi hindi tayo natututo. Naaalala ko yung mga Israelites nung nasa Egypt pa sila. Niligtas sila ng Panginoon through Moises, di ba? Naalala niyo naman yung istorya, yung nahati yung dagat. At dadalhin sila sa pangakong bayan or sa promised land. Doon sa pangako ng Diyos sa kanila na lupain. Ngayon, according sa mga pag-aaral, yun daw papunta doon, dapat daw mga isang buwan mahigit lang yung lakbayin mo, diretso, makakapunta ka na doon. Pero, inalaw ng Panginoon na magpaikot-ikot sila sa desert, magpaikot-ikot sila sa ilang 40 years. 40 years at sabi doon nga yung mga sumunod na henerasyon na lang yung nakapasok doon through Joshua eh. And then napapansin ko kasi doon sa during the time ng ikot nila sa wilderness. Kapag namumroblema sila, ang gagawin nila, magrereklamo sila. Kesyo dapat hindi na sila kinuha sa Egypt, dapat mabuti pa sa Egypt, mabuti pa sa ganito. Lagi yung isip nila nandun sa Egypt. And here's the thing mga kapatid. Sometimes, tinanggal tayo ng Panginoon dun sa sitwasyon na kinalalagyan natin dati. Pero yung isip natin, dala-dala pa rin natin dun sa dating sitwasyon. Iniligtas ng Diyos ang mga Israelita sa Egypt. Pero, nung niligtas sila ng Panginoon, nawala na sila sa Egypt, pero yung Egypt dala-dala pa rin nila sa isip nila. Kaya every time na problema sila, ang gusto nilang gawin, bumalik sa Egypt. Mabuti pa doon, kumakain kami ng karne, mabuti pa doon, ganito ganyan. Parang laging mabuti pa doon. Samantalang napakaganda ng pangako sa kanila ng ating Panginoon. Ang tanong, bakit 40 days? Dapat yun lang yung time ng pagpunta nila doon sa Promised Land, sa Canaan. Kaya lang, bakit umabot siya ng 40 years? And the reason is hindi sila matutututo. Sabi ang tawag sa kanilang Panginoon is stiff-necked people. Bakit stiff-necked people? Kasi parang laging nakaganon. Lagi na lang nakatingin sila dun sa pinanggalingan nila. Kapag nagkakaroon ng problema, susunod ka sa Panginoon. Niligtas ka ng Panginoon, susunod ka sa Panginoon. Pero pag yung nahihirapan ka na, kapag namumroblema ka na, kapag down at sad-sad ang finances mo, anong gusto mong gawin? Gusto mong bumalik dun sa dati. Buti pa dati dun sa buhay ko dati. Ganito, ganyan, ganyan. Ang saya, maganda yung buhay mo dati. Pero, alipin ka pa rin. Ang gusto ng Panginoon, tanggalin ka sa pagkaalipin at dalin ka doon sa pangako niya sa'yo. Meron sa'yong blessing ang Panginoon. Okay? Kaya lang, kapag hindi tayo ready dun sa blessing, dahil sa isip natin is nandun pa rin sa Egypt or Egypt pa rin yung isip natin. Hindi tayo dun sa Canaan na mindset, di ba? Sisirain lang natin yung Kanaan. Sisirain lang natin yung promise sa atin. Sisirain lang natin yung blessing sa atin ng Panginoon. Kapag
yung isip natin hindi pa rin tama. Kaya ang ganda ng verse Teach me, O Lord, because you are my God. Hindi dapat tayo yung sunod, dapat si God yung masunod. Ang prayer dapat, kagaya nung kay David, dapat ang prayer natin, hindi yung masolusyonan yung problema natin, kundi, Lord, ano bang tinuturo mo sa akin dito sa sitwasyon na to? Kasi naniniwala ako, hindi inalaw ng Panginoon yung problema na mangyari nang walang purpose. Laging meron tayong matututunan. And sometimes, hindi kasi tayo matututo. Kaya mapapansin natin, paulit-ulit yung nangyayaring problema. Minsan, mas sweet pa tayo kay Lord pag namumroblema tayo. No? Pag okay ang buhay, kapag ang dami nating, kapag okay ang finances natin, o maayos yung health natin, halos hindi natin maalala si Lord. Pero pag yun ang problema na tayo, may sakit tayo or sad-sad ang finances natin, puro baon tayo sa utang, Lord, tulungan mo ko. May paiyak-iyak ka pa na parang gusto mong atenan lahat ng mga gawain. Di ba? Mas sweet pa tayo sa Kanya pag may problema kaysa dun sa time na okay yung buhay natin. Nawa, dumating yung time na hindi lang tayo maging sweet sa Panginoon during the time ng problema, kundi maging sweet tayo sa Kanya everyday. Na siya yung hinahanap natin sa araw-araw. In blessing, magpasalamat tayo sa Panginoon. In problems, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil meron siyang gustong ituro sa atin. God disciplines those He loves. Magkaroon tayo ng puso na hindi lang hiling ng solusyon sa Panginoon, kundi magkaroon tayo ng puso na handang tumanggap kung ano yung will sa atin ng Panginoon at kung ano ba yung itinuturo niya sa atin, hayaan natin na turuan niya tayo. Lord, anong matututunan ko sa sitwasyon ko na to? Laging ganun ang tanong dapat. In blessing, Lord, anong gusto mong matutunan dito sa blessing ko? Sa blessing na to. Lord, in problem na to, anong gusto mong matutunan sa problem na to? Dahil ang pinaka-importante sa lahat, hindi yung blessing. Ang importante sa lahat, ano ba yung sinasabi ng blesser? And kagaya nga nung sinabi dun sa verse, diba? Nagpapalid siya dun sa Spirit ni God or sa Holy Spirit para tahaking niya yung tamang landas, hindi yung landas ng kapahamakan. Para sa ganun, yung promise ni God, 40 days, makakarating tayo dun. Hindi 40 years, di ba? Hindi natin yun kayang mag-isa. Kailangan natin yung Espiritu ng Panginoon, kaya hilingin din natin yun sa Kanya. Dahil ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin ng tamang landas. One step at a time. Bibigay sa atin ng wisdom, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, siya yung tutulong sa atin at magiging helper natin. Mag-rely tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa boses ng ating Panginoon. Hindi sa sarili nating karunungan, di ba? Lagi tayo magtiwala sa pag-ibig niya sa atin dahil hindi niya tayo dadalhin sa mali. Yung tropa mo, pwede ka pa dalhin sa mali. Di ba? Mas magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil hindi Kanya dadalhin sa mali. Lagi Kanyang dadalhin sa tamang landas kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay mo. At maganda ang plano niya sa iyong buhay. Lagi siyang merong promised land sa iyo. Kahit dumating yung mga problema, nadadaanan natin, kita natin yung mga problema, maaari tayong maglakad na may confidence knowing that God is on our side. Continue to pray, to fill us with the Spirit para mailid niya tayo sa tamang landas. Continue to do the will of the Lord. Hayaan natin na ilid tayo ng banal na Espiritu or ng Espiritu ng Diyos araw-araw. Kapag dumating yung time na sa pagsunod natin sa Panginoon, is nahihirapan tayo at puro problema, patuloy tayong magtiwala sa faithful God na meron tayo. Sa all-powerful, loving, and great God na meron tayo. God bless everyone and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.